5 taon ng pag-ibig, tinapos ng isang malupit na sampal sa harap ng malamig na bangkay ng asawa ko. Habang nilalasap ni Julian ang tamis sa piling ng iba, ang alay kong katapatan ay itinuring na malas ni Doña Amparo. Akala nila ay mananatili akong basahan, ngunit tapos na ang laro. Handa na ba kayong harapin ang tunay na galit ng isang pusong winasak? Patay na ang asawa ninyo, Mrs. Sa loob ng silid 402 ng Grand Imperial Hotel, siya natagpuan. Wala na siyang buhay ng datnan ng mga awtoridad, kasama ang isang babaeng nagngangalang Siena Alcantara. Ang mga salitang binitawan ng pulis ay tila mga palasong bumaon sa dibdib ni Fiona, subalit mas masakit ang katotohanang nakapaligid sa kanya sa mga sandaling iyon. Sa maliit na mesa ng kanilang tahanan, maayos na nakahain ang paboritong manok na adobo ni Julian, na 5 oras niyang dahan-dahang niluto para lamang makuha ang perpektong timpla. May isang maliit na cake rin sa gitna na may nakasulat na Happy 5th Anniversary, mahal ko. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang mamahaling kahon ng relo, ang bungang pawis ng 3 taon niyang pagtitipid mula sa kinikita sa laundry shop. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Fiona sa kahon. Bumagsak ito sa sahig ng walang pasabi. Ang asul na laso ay kumalastila ang pangarap niyang binuo sa loob ng 5 taon. Ang bango ng suka at tuyo na kanina lamang ay nagpapakita ng pag-asa. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na sumpa. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nang makarating siya sa ospital, ang lamig ng aircon sa lobby ay hindi maikukumpara sa panginginig ng kanyang buong katawan. Doon, sa gitna ng maraming tao, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Amparo Alejandro. Hindi luha ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang nag-aapoy na galit. Wala kang kwentang babae. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fiona na nagpatalsik sa kanya sa sahig. Ang tunog ng palad ni Doña Amparo ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng bawat mapanghusgang mata ng mga taong nakapaligid. Anak, bakit mo ako iniwan? At ikaw, Fiona, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Pinatay mo siya sa pagod dahil sa katakawan mo sa pera. Napakalas mo. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang dinala kundi kamalasan. Sigaw ng matanda habang itinuturo siya ng daliring nanginginig sa puot. Gusto sanang magsalita ni Fiona. Gusto niyang isigaw na siya ang biktima rito, na ang asawa niya ay namatay habang kayakap ang ibang babae sa isang marangyang hotel room habang siya ay naghihintay sa bahay na butas ang bubong. Ngunit ang boses niya ay tila ninakaw ng pagkakataon. Ang kanyang dila ay naging parang mabigat na tingga. Lalo siyang nadurog nang makita niyang lumabas mula sa silid ng morgue si Siena Alcantara, ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan. Nakasuot ito ng manipis na seda, magulo ang buhok at umiiyak. Hindi ng pagsisisi, kundi ng pag-iinarte. Agad itong niyakap ni Doña Amparo, ang yakap na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya bilang tunay na menugang. Huwag kang mag-alala, Siena. Alam kong ikaw ang tunay na nagpaligaya sa anak ko sa huling sandali niya. Hindi tulad ng hampas lupang ito na marunong lang humingi ng sustento. Ang mga salita ni Doña Amparo ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Fiona. Dahan-dahan, hanggang sa wala nang natirang puwang para sa sakit. Tumayo si Fiona mula sa malamig na sahig. Namamanhid ang kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang pamanhid ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na may kalyo sa kakalabada para lamang matulungan ang asawa sa mga bayarin. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng paglunok niya sa kanyang pride para maging isang mabuting asawa ay itinapon lamang sa basurahan sa isang iglap. Sa ilalim ng malalaking chandelier ng ospital, habang pinagmamasdan niya ang 2 babaeng nagkakaisa upang ibaon siya sa limot at kahihiyan,
Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ito ba ang kapalit ng 5 taon ng pananahimik at pagsisilbi? Hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig ng isang pusong pinagkaitan ng katarungan, hubad sa karapatan at binalot ng kahihiyan? Iyan ang tanging suot ni Fiona habang nakatayo sa isang madilim na sulok ng engrandeng sala ng mga Alejandro, malayo sa kabaong ng sarili niyang asawa. Huwag mong dungisan ang huling gabi ng anak ko sa pamamagitan ng paglapit mo sa kanya, Fiona. Magsilbi ka na lang sa mga bisita. Iyan naman ang tanging alam mong gawin, di ba? Ang boses ni Doña Amparo ay tila laso na dahan-dahang ibinubuhos sa pandinig ni Fiona. Hindi nakasuot ng itim na sutla si Fiona. Sa halip, sa pilitan siyang pinasuot ng uniforme ng katulong, isang kupas na kulay dilaw na kasuotan na tila sadyang pinili upang ipaalala sa lahat kung saan siya nanggaling. Habang ang mga matatandang mayayaman at mga negosyante ay naglalakad sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig, ang tanging naririnig ni Fiona ay ang mahinang kalansing ng mga mamahaling kutsara at tinidor na kanyang hinuhugasan sa kusina, malayo sa lamay na dapat sana ay siya ang nangunguna. Sa gitna ng sala, nakaupo si Siena Alcantara sa tabi ni Doña Amparo. Balot ito ng mamahaling itim na lace na belo, humihikbi sa harap ng mga kamera ng media na tila ba siya ang legal na asawa. Ang bawat patak ng luha ni Siena ay tila isang mantsa sa alaala ni Julian, ngunit para sa mga bisita, siya ang larawan ng isang nagdadalamhating kasintahan na nawalan ng katuwang sa buhay. Napakabuting tao ni Julian, bulong ng isang mayamang ginang habang nakatingin kay Doña Amparo. Sayang lang at napunta sa maling babae. Totoo yan! Sagot ni Amparo na sapat ang lakas para marinig ni Fiona. Nagpakamatay ang anak ko sa trabaho dahil sa sobrang luho ng asawa niya. Isipin ninyo, kahit ang mga ipon ni Julian ay nawala dahil sa laundry shop na yan na wala namang kinikita. Pinilit niyang buhayin ang isang pamilyang hindi naman niya ka-level hanggang sa bumigay ang kanyang puso. Ang mga salitang yon ay tila mga sampal na walang tunog, ngunit nagiiwan ng matinding hapdi. Gustong sumigaw ni Fiona. Gusto niyang ipakita ang kanyang mga palad na magaspang sa kakalabada, ang kanyang bank account na sadyang kinuha ni Julian para pambayad sa utang ng pamilya Alejandro, at ang katotohanang siya ang nagpapakain sa asawa niya sa loob ng 3 taon. Ngunit sa tuwing bubuka ang kanyang bibig, ang tanging lumalabas ay ang pait ng kanyang sariling laway. Nang sumapit ang malalim na gabi at kakaunti na lamang ang tao, dahan-dahang lumapit si Fiona sa kabaong. Ang amoy ng mga bulaklak na puting lila ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya si Julian, maputla, malamig at tila payapa sa loob ng kanyang mamahaling kahon. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Amparo upang makipag-usap sa abogado, iniunat ni Fiona ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang malamig na daliri ni Julian. Doon, naramdaman niya ang huling koneksyon nila. Ngunit sa pagdampi ng kanyang balat sa leeg ng asawa upang ayusin ang kurbata nito, napatigil siya. Sa ilalim ng makapal na makeup na inilagay ng punerarya, may isang kakaibang marka. Hindi ito basta pasa ng pagkakauntog. Isa itong maliit at madilim na tuldok na tila iniwan ng isang karayom na katago sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang uri ng kaba na hindi galing sa takot, kundi sa isang matalas na hinala. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Siena ay biglang bumasag sa katahimikan. Sabi ni Doña Amparo, bawal kang lumapit. Marahas na hinila ni Siena ang buhok ni Fiona palayo sa kabaong. Ang sakit ng anit ay hindi ininda ni Fiona dahil ang kanyang isip ay nakapako sa markang nakita niya. Umalis ka rito, malas! Sigaw ni Siena habang itinutulak siya patungo sa madilim na pasilyo. Huwag mong isipin na may makukuha ka kahit 1 sentimo sa pamilyang ito.
Pagkatapos ng libing bukas, itatapon ka namin sa kung saang kalsada ka man nanggaling. Hindi sumagot si Fiona. Hinayaan niyang kaladkarin siya ng mga bodyguards ni Amparo patungo sa maliit na bodega sa dulo ng mansyon. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ng pinto ay tila hatol ng kamatayan sa kanyang kalayaan. Sa loob ng madilim na silid, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, naupo si Fiona sa sahig. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader. Ang markang yon sa leeg ni Julian, ang vial ng gamot na nakita niya sa basurahan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngunit paano siya lalaban kung ang buong mundo ay nakatingin sa kanya bilang isang kriminal na pumatay sa sariling asawa? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa maliit na rehas ng bintana ng bodega, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Julian, kung pinatay ka nila, hindi ako papayag na mabulok ka sa lupa ng walang katarungan. Bulong niya sa dilim. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Amparo, hindi si Sienna. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may hawak na flashlight, at may isang pamilyar na selyo sa kanyang singsing. Colonel, bulong ng lalaki. The extraction team is on standby, but the Bureau needs to know, are you coming back as a victim or as our commander? Napatigil ang mundo ni Fiona. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mabigat, puno ng tensyon na tila isang hiningang pinipigilan. Pirmahan mo ito, Fiona. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas ng mansyong ito nang walang kahit isang pirasong damit sa katawan mo. Ang boses ni Doña Amparo ay tila kiss-kiss ng tuyong dahon sa semento. Walang emosyon, matigas, at puno ng banta. Inihagis niya ang ilang pahina ng dokumento sa paanan ni Fiona, sa gitna ng maruming sahig ng bodega kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang aandap-andap. Dahan-dahang tiningnan ni Fiona ang papel. Ito ang kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng kanyang laundry shop. Ang maliit na negosyong itinayo niya mula sa sarili niyang pawis, ang tanging alaala ng kanyang pagsisikap bago siya naging isang Alejandro. Sa tabi ng dokumento, nakita niya ang kanyang sapatos na puno ng putik mula sa sementeryo, isang paalala kung gaano siya kabilis, ibinagsak mula sa pagiging asawa patungo sa pagiging isang basahan. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat hininga mo, Fiona. Pagpapatuloy ni Amparo, habang dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya, ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng ritmo ng pang-aapi sa katahimikan. Binigyan ka namin ng pangalan, pinatuloy ka namin sa aming hapagkainan, at ano ang ibinigay mo? Kamatayan para sa anak ko. Ang shop na ito ay maliit na kabayaran lamang para sa kahihiyang dinala mo sa amin. Gusto sanang itanong ni Fiona kung nasaan ang katarungan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok. Alam niya ang laro ni Amparo. Ito ang tinatawag na gaslighting, ang dahan-dahang pagpapasampalataya sa kanya na siya ang may kasalanan sa lahat ng kamalasan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg. Akin na ang cellphone mo, utos ni Amparo, sabay lahad ng kanyang kamay na puno ng mamahaling singsing. Mula ngayon, wala kang kakausapin sa labas. Mananatili ka rito bilang pambayad sala. Magtatrabaho ka bilang katulong ng walang sweldo hanggang sa masabi ko na sapat na ang dusa mo. Walang nagawa si Fiona kundi iabot ang kanyang telepono. Sa paghawak ni Amparo sa gadget, tila naputol ang huling koneksyon ni Fiona sa mundo at maging sa lalaking bumisita sa kanya kagabi. Ang lalaking mula sa bureau ay naglaho na parang bula nang magliwanag ang umaga, ngunit ang kanyang sinabi ay nananatiling nakaukit sa isipan ni Fiona. Colonel, dinala si Fiona sa kusina
bago pa man sumikat ang araw. Ang mga dating kasamahan niya sa bahay na tinatrato siya ng maayos ay umiiwas na ngayon ng tingin. Ang mayordomang si Ising, na dati ay malapit sa kanya, ay binigyan lamang siya ng isang basahan at timba nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Ang bawat kilos ng mga katulong ay tila may kasamang bulong at mapanghusgang sulyap. Habang nagkukuskus ng sahig sa tapat ng hagdanan, napansin ni Fiona ang dalawang armadong lalaki na nakatayo sa harap ng kwarto ni Julian. Bakit kailangang bantayan ang kwarto ng isang taong wala na? Ang pintong iyon, na dati ay puno ng init ng kanilang pagsasama, ngayon ay tila isang vault na nagtatago ng mga madidilim na sikreto ng mga Alejandro. Naramdaman ni Fiona ang pangangatal ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Ang bawat insulto ni Amparo, ang bawat kutos ng mga tauhan nito, ay tila isang pressure cooker na unti-unting napupuno sa loob ng kanyang dibdib. Sa bawat pagkakataon na nais niyang tumayo at ipakita ang tunay niyang bilis at lakas, naaalala niya ang mukha ni Julian, ang markang nakita niya sa leeg nito. Kailangan niyang manatili, kailangan niyang maging bilanggo upang mahanap ang susi sa katotohanan. Umupo si Fiona sa sulok ng madilim na bodega. Nang sumapit ang gabi, yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na uniforme. Sa katahimikan ng mansyon, naririnig niya ang isang tunog na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang malakas na tawa, isang tawang puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Nagmumula yon sa kwarto ni Julian, ang boses ni Sienna. Sa wakas, Amparo, akin na ang lahat. Ang malinaw na boses ni Sienna ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, kasabay ng tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng wine. Wala na ang sagabal. At ang babaeng iyon, siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng buhay. Ang buhay sa bodega na yan, napapikit si Fiona. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat halakhak ni Sienna ay tila isang tuka ng buwitre sa kanyang sugatang puso. Paano magagawang tumawa ng isang tao sa ibabaw ng libingan ng lalaking sinasabi nilang minahal nila? Gaano kalalim ang dumi na itinatago ng mga pader ng mansyong ito? Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Fiona habang pinagmamasdan niya ang maliliit na ipis na gumagapang sa dilim. Sino ang mas biktima? Ang asawang namatay sa dumi o ang asawang nabubuhay sa impyerno? Hindi ka dapat nabubuhay sa mundong ito, Fiona. Ang bawat paghinga mo ay isang nakakahiyang paalala kung gaano kawalang kwenta ang anak ko dahil pinili ka niya. Ang mga salitang yon ni Doña Amparo ay tila mga latigo na humahampas sa pandinig ni Fiona habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng kusina. Sa harap niya ay isang mangkok ng kaning lamig at tirang ulam mula sa hapunan kagabi. Mga buto ng manok na wala ng laman at sarsa na namuo na sa sebo. Ito ang itinakdang pagkain para sa kanya. Isang parusang ayon kay Amparo ay nararapat sa isang pumatay ng asawa. Dahan-dahang isinubo ni Fiona ang matigas na kanin. Ang bawat pagnguya niya ay may kasamang pait, hindi lamang sa panlasa, kundi sa kanyang buong pagkatao. Habang ginagawa niya ito, nakatayo sa kanyang itaas si Amparo. Hawak ang isang baso ng mainit na tsaa at tinitingnan siya na tila isang maruming insekto. Tingnan mo ang sarili mo. Patuloy ng matanda, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng nagnanaknak na puot. Isang hamak na labandera na nangarap pumasok sa pamilyang Alejandro. Kung hindi dahil sa iyong pagiging gahaman, buhay pa sana si Julian. Pinilit niyang magtrabaho ng higit sa kanyang kakayahan para lamang tustusan ang mga luho mo at ang palugi mong negosyo. Ikaw ang pumatay sa kanya, Fiona. Ang malas na dala mo ang dumi sa aming dugo. Gusto sanang sumigaw ni Fiona na ang tanging luho niya ay ang makasama si Julian sa isang payak na pamumuhay. Gusto niyang sabihing
Ang laundry shop niya ang bumuhay sa kanila noong kinuha ni Amparo ang lahat ng pondo ni Julian. Ngunit ang dila niya ay tila nakadikit sa ngalangala. Ang dahan-dahang pag-atake ni Amparo sa kanyang isipan, ang walang tigil na gaslighting, ay nagsisimulang mag-iwan ng lamat sa kanyang depensa. Nagsisimula na siyang magtanong sa sarili, Ako nga ba? Ako nga ba ang dahilan? Ang katahimikan sa kusina ay nabasag ng tunog ng pagdating ng isang sasakyan. Hindi nagtagal, pumasok si Sienna Alcantara. Hila-hila ang 3 malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa hitsura ng isang babaeng namatayan ng kasintahan, ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ilipat mo ang mga gamit ko sa kwarto ni Julian, Fiona. Utos ni Sienna nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Inihagis niya ang kanyang mamahaling jacket sa balikat ni Fiona na tila ba ito ay isang sabitan. Bilisan mo. Ayaw kong matulog sa isang kwartong amoy kahirapan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Fiona. Ang kwartong yon, ang kwartong naging saksi sa kanilang mga pangarap ni Julian, ngayon ay gagamitin ng babaeng naging sanhi ng kanilang pagkawasak. Ang bawat hakbang ni Fiona, paakyat sa hagdan, pasan ang mabibigat na maleta ni Sienna, ay tila pag-akyat sa sarili niyang bundok ng kalbaryo. Sa loob ng kwarto, agad na binuksan ni Sienna ang mga kabinet. Marahas niyang itinapon ang mga damit ni Fiona sa sahig. Sa isang sulok, nakita ni Sienna ang isang maliit na frame, ang kaisa-isang litrato ni Fiona at Julian noong kanilang kasal, kung saan kapwa sila nakangiti ng tapat. Basura, bulong ni Sienna. Binitawan niya ang frame. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila ang tunog ng huling piraso ng puso ni Fiona na nagkakadurog-durog. Wag! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Fiona, mahina at nanginginig. Lumapit si Sienna sa kanya. Ang bango ng kanyang pabango ay tila sumasakal kay Fiona. Huwag ano? Huwag kong itapon ang mga basura mo. Fiona, tanggapin mo na. Wala ka na rito. Ang kwartong ito, ang lalaking ito, pati ang apelyidong ito, hindi na sayo. Isa ka na lang multo sa bahay na ito. Nang makaalis si Sienna upang bumalik kay Amparo sa baba, naiwan si Fiona sa gitna ng mga basag na bubog. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang punit na litrato. Isang piraso ng bubog ang humiwa sa kanyang daliri at ang dugo ay pumatak sa mukha ni Julian sa larawan. Hindi siya naramdaman ng sakit sa sugat. Ang nararamdaman niya ay ang unti-unting paglaho ng kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang sariling dugo na humahalo sa imahe ng kanyang asawa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang code, isang misyon, isang buhay na kinalimutan niya para sa pag-ibig. Ngunit ang kolonel sa loob niya ay tila nakabaon na sa ilalim ng mga insulto at paghihirap. Bumaba ang gabi at bumalik si Fiona sa kanyang bodega. Ang dilim ay tila naging kaibigan niya. Ngunit habang nakasandal siya sa pader, may narinig siyang marahang kalasgas sa labas ng maliit at rehas na bintana. Isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan. Isang maliit na bato ang ibinato sa loob na may nakataling piraso ng papel. Dahan-dahang binuksan ni Fiona ang papel sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanyang flashlight. Ang nakasulat doon ay hindi isang mensahe ng pag-ibig, kundi isang babala na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Sila ang lason, Fiona. Huwag kang papayag na maging susunod. Napalingon si Fiona sa bintana, ngunit ang anino ay wala na. Sino ang nagpadala nito? At ano ang tunay na papel ni Amparo sa huling sandali ni Julian? Ang bawat pagkayod ni Fiona sa magaspang na semento ng likod bahay ay tila pagbibilang ng mga segundong unti-unting kumikitil sa kanyang pagkatao. Namumula at mahapdi na ang kanyang mga palad dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos sa mga mabibigat na kurtina ng mansyon. Sa itaas, mula sa bintana ng kwarto, tanaw niya ang malabong anino ni Sienna na tila nagmamasid sa kanya
Isang mapang-aping presensya na hindi siya hinahayaang makahinga. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, lumapit ang matandang mayordomang si Lola Ising. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at tila laging nanginginig, dala ng katandaan at ng tila lumulubog na alaala. Marami sa mansyon ang hindi na siya pinapansin, itinuturing na lamang na isang mabulok na bahagi ng bahay dahil sa kanyang ulyanin. Ngunit nang tumapat siya kay Fiona, ang kanyang malalabong mata ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang ningning. "Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila, Nene." Bulong ni Lola Ising, ang kanyang boses ay tila huni ng hanging dumadaan sa mga siwang ng pader. "Nakita ko siya. Nakita ko ang asawa mo bago siya umalis noong huling gabi." Napatigil ang kamay ni Fiona sa paglalaba. Ang tibok ng kanyang puso ay naging kasing bilis ng mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa basang tela. "Anong nakita niyo, Lola?" Mahina niyang tanong, habang sinisiguradong walang nakakarinig sa kanila. Dahan-dahang inabot ni Lola Ising ang isang gusot na piraso ng papel, isang punit na bahagi ng isang sobrang may selyo ng bangko. Nag-iimpake siya noon, hindi para sa trabaho, kundi para sa'yo. May tiket siyang hawak, 2 tiket. Bago pa man makasagot si Fiona, ang katahimikan ay bumasag sa tunog ng mararahas na hakbang sa marmol na sahig. Lumabas si Sienna mula sa pintuan ng kusina. May hawak na isang basong puno ng mainit na tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita, ang uri ng galit na laging nakatuon sa sinumang nagbibigay ng kahit kaunting awa kay Fiona. "Anong ginagawa mo rito, matanda?" Sigaw ni Sienna. Ang kanyang boses ay pumutok sa hangin tila isang latigo. "Sabi ko sa'yo, huwag mong kakausapin ang mamamatay taong ito." Sa isang mabilis at malupit na pagkilos, ibinuhos ni Sienna ang mainit na tubig sa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa mga paa ni Fiona. Ang singaw ng init ay umakyat sa binti ni Fiona, isang babala ng sakit na handang ibigay ng babaeng ito. Napatalon sa takot si Lola Ising at halos matumba, ngunit agad siyang nasalo ni Fiona. "Sienna, tama na," maring sabi ni Fiona. Ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa dati. May bahid ng awtoridad na tila hindi nararapat sa isang katulungo. "Anong sabi mo?" Humalakak si Sienna, isang tawang puno ng pangungutya. "Lumalaban ka na ngayon? Akala mo ba ay ililigtas ka ng ulyanin na ito? Magtrabaho ka, at ikaw, matanda, bumalik ka sa kwarto mo bago ko sabihin kay Doña Amparo na itapon ka na sa kalsada." Nang makaalis si Sienna na may kasamang padyak ng kanyang mga mamahaling tsinelas, mabilis na inalalaya ni Fiona si Lola Ising sa isang tago at malilim na sulok. Nakita niya ang isang maliit na pasasalamat sa mga mata ng matanda. Isang ugnayang hindi kailangan ng maraming salita. Dahan-dahang hinawakan ni Fiona ang nanginginig na kamay ni Lola Ising. Pinunasan ang mga tilamsik ng tubig sa kanyang damit nang may lambing na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Salamat, Lola," bulong ni Fiona habang dahan-dahang isinusubi ang gusot na papel sa loob ng kanyang bulsa. Nang makabalik si Fiona sa kanyang bodega, nang gabing iyon, mabilis niyang binuksan ang papel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga kamay niya ay nangangatog. Nakasulat doon ang isang itinerary ng flight patungong Palawan, nakapangalan kay Julian at Fiona Alejandro. Ang petsa ay sa mismong gabi ng kanilang anniversary. Isang matinding hapdi ang bumitak sa puso ni Fiona. Julian was going to take her away. Julian was leaving the smuggling business, leaving the Alejandro mansion, leaving his mother, all for her. Hindi siya namatay dahil sa luho ni Fiona. Namatay siya dahil sa pag-ibig sa kanya. Pinatay siya dahil sa pagnanais niyang maging malaya. Ang pag-iyak ni Fiona ay walang tunog. Isang tahimik na pagyanig ng balikat sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang anino ang biglang humarang sa pintuan ng bodega. Bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo doon si Doña Amparo. Hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang nakatingin sa papel na hawak ni Fiona. Anong itinatago mo sa akin, Fiona? Ang malamig na tanong ni Amparo na tila isang hatol ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang papel na yan. Nanigas si Fiona. Ang sikretong hawak niya ay ang tanging ebidensya na hindi siya ang pumatay kay Julian, kundi ang mismong pamilyang ito. Mabilis na itinago ni Fiona ang papel sa ilalim ng kanyang tuhod habang nakaluhod sa maruming sahig, kasabay ng malakas na pagbukas ng pintuan ng bodega. Ang liwanag mula sa flashlight ni Doña Amparo ay tumama sa kanyang namamagang mga mata, tila isang interogasyon sa gitna ng kadiliman. Ibigay mo sa akin ang hawak mo, Fiona. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Ang boses ni Amparo ay maugong, puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng hayagang pagtanggi. Wala po akong hawak, Doña Amparo. Nagdarasal lang po ako para kay Julian. Mahinang tugon ni Fiona. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may sapat na katatagan upang hindi mahalata ang kanyang itinadago. Lumapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang tungkod na tumatama sa semento ay tila tibok ng isang kaba sa dibdib ni Fiona. Dinuraan ni Amparo ang sahig sa tapat ng minugang. Dasal? Ang isang tulad mong mamamatay tao ay walang karapatang tumawag sa Diyos. Ang bawat luhang ilalabas mo ay isang insulto sa alaala ng anak ko. Kung may itinatago ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Matapos ang ilang minutong pananakot at paghahalughog sa paligid na wala namang nakita, lumabas si Amparo at muling narinig ang pag-ikot ng susi sa labas. Nakahinga ng malalim si Fiona. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng bodega. Ang bawat sulok ng mansyon ay may mata, ngunit ang katarungan para kay Julian ay nasa loob ng mga pader na ito. Nang sumapit ang madaling araw, nang ang lahat ay balot na ng malalim na tulog, ginamit ni Fiona ang isang maliit na alambre na kanyang itinago mula sa kusina. Sa isang bihasang pagpihit na tila nanggaling sa isang nakalimutang kasanayan, bumukas ang pinto ng bodega nang walang anumang ingay. Kumilos siya na parang isang anino. Dahan-dahang binabaybay ang madilim na pasilyo patungo sa study room ni Julian. Ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na bango ng paboritong pabango ni Julian ang sumalubong sa kanya sa loob ng silid. Tila nararamdaman pa ni Fiona ang presensya ng asawa sa bawat gamit na naroon. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa malaking bintana, sinimulan niyang hanapin ang isang bagay na alam niyang hindi kailanman sasabihin ni Julian ng malakas. Sa likod ng isang makapal at lumang libro tungkol sa batas, nakakita siya ng isang maliit na kompartimento. Doon, nakatago ang isang itim na journal. Ang mga kamay ni Fiona ay nanginig habang binubuksan ang bawat pahina. Ang sulat kamay ni Julian, mabilis, tila nagmamadali at puno ng takot. Hunyo 12. Hindi na ito basta negosyo. Ang pamilya ko ay nakikipagkamay na sa dyablo. Ang dragon ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling bala. Sinubukan kong kumalas, pero si Mama, ginagamit niya si Fiona laban sa akin. Sabi niya, kung hindi ako susunod, si Fiona ang magbabayad. Napahawak si Fiona sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi na nais kumawala. Julian, ginagawa niya ang lahat ng ito para protektahan ako. Hindi siya nagtaksil. Siya ay binihag ng sarili niyang dugo. Ang lason sa bawat transaksyon ay unti-unti akong kinakain. Kung may mangyari sa akin, ang lahat ng ebidensya ay nasa ilalim ng... Hindi natapos ni Fiona ang pagbabasa nang marinig niya ang dahan-dahang pag-ikot ng pihitan ng pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang babala na huli na ang lahat. Agad niyang isinara ang journal at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa siya makakilos, bumukas na ang ilaw sa buong silid. Nakatayo sa pintuan si Sienna, suot ang isang manipis na pantulog. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa at pananabik na tila nakahuli ng isang biktima. Anong ginagawa mo rito, Labandera? Ang mapanguyam na tanong ni Sienna
habang dahan-dahang lumalapit. Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang paglabas mo sa bodega? Wala akong ninanakaw, Sienna. Hinahanap ko lang ang mga alaala ng asawa ko. Matapang na sagot ni Fiona, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Humalakhak si Sienna, isang tunog na puno ng kawalang hiyaan na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Alaala? O baka naman ang journal na itinatago ni Julian? Alam namin ang tungkol doon, Fiona. At alam mo ba kung anong mangyayari sa mga taong masyadong matanong? Biglang hinablot ni Sienna ang buhok ni Fiona at pilit na kinuha ang itinatago nito sa ilalim ng damit. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa journal, isang listahan ng mga pangalan at halaga na may kinalaman sa ilegal na armas. Amparo! Amparo! Halika rito! Ang magnanakaw ay narito. Sigaw ni Sienna sa buong mansyon. Narinig ni Fiona ang mabilis na pagtakbo ng mga bodyguard patungo sa silid. Ang kanyang pagkakataon na tumakas sa paraang mapayapa ay tuluyan ng naglaho. Sa mga sandaling iyon, ang kolonel sa loob niya ay tila gustong sumigaw, ngunit kailangan niyang magtiis. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mansyon ng mga Alejandro ay muling nabalot ng ningning at karangyaan, isang sadyang pagpapakitang tao upang itago ang bahong nanunuot sa loob ng mga pader nito. Sa gabing iyon, idinaos ni Doña Amparo ang isang marangyang hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo at ilang maimpluwensyang tao sa lipunan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng liwanag na tila mga bituin. Ngunit para kay Fiona, ang bawat kislap ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Nakasuot pa rin ng kanyang kupas na uniforme. Si Fiona ay inutusang magsilbi sa mga panauhin. Siya ang tagasali ng alak, ang tagaligpit ng mga pinagkainan, ang aninong gumagalaw sa gitna ng tawanan ng mga taong walang pakialam sa kanyang sakit. Sa kabilang dako, si Sienna ay tila reyna ng gabi. Suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang diamanteng kwintas, ang pamosong Alejandro heirloom na ayon sa tradisyon ay dapat sanang nasa pag-iingat. Ingat ng tunay na menugang si Fiona. Napakaganda mo talaga, Sienna, sabi ng isang panauhin habang humihigop ng champagne. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan. Salamat po. Nakangiting sagot ni Sienna. Sabay sulyap kay Fiona na noon ay naglilinis ng isang natapong inumin malapit sa kanyang paanan. Pamana ito ng pamilya at ibinigay ito sa akin ni Doña Amparo dahil alam niyang ako ang tunay na magpapahalaga sa dangal ng mga Alejandro. Ngunit sa gitna ng katuwaan, biglang napatigil ang musika. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa kagalakan ng lahat. Ang kwintas ko, ang kwintas ng pamilya, nawawala. Hysterical na sigaw ni Sienna habang hinahawakan ng kanyang leeg na ngayon ay wala ng palamuti. Nagkagulo ang mga panauhin. Agad na tumayo si Doña Amparo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat at galit. Paanong mangyayari iyon? Walang makakalabas sa bahay na ito hanggat hindi nahahanap ang alahas. Lahat ng mata ay bumaling kay Fiona. Sa isang iglap, ang bulungan ng mga tao ay naging parang mga palasong nakatutok sa kanya. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa labi ni Sienna na tila ba ang lahat ay ayon sa isang nakatakdang kinalabasan. I-check ang gamit ng labandera. Utos ni Amparo sa kanyang mga bodyguard. Kinaladkad si Fiona patungo sa kanyang maliit na bodega sa dulo ng mansyon. Sinundan sila ng mga panauhin, sabik sa drama na mas masarap pa sa inihain sa hapunan. Marahas na itinapon ng mga tauhan ni Amparo ang kaunting gamit ni Fiona, ang kanyang banig, ang kanyang iisang unan, at ang kanyang lumang bag. Mula sa loob ng kanyang maduming unan, lumabas ang nagniningning na diamanteng kwintas.
Ang mga panauhin ay napasinghap. Magnanakaw. Sigaw ng isang bisita. Hindi ko iyan kinuha. Mahinang sabi ni Fiona, ngunit walang takot sa kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso kay Amparo. Sa mga sandaling iyon, ang kolonel sa loob niya ay dahan-dahang nagigising. Alam niyang ito ang huling hakbang ng matanda upang tuluyan siya ang burahin sa buhay ng mga Alejandro. Pati ba naman ang pamanang alahas ng asawa mo na nakawin mo? Sabi ni Amparo habang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay tila paghatol. Ang kahirapan mo talaga ang nagtulak sa'yo sa kadiliman. Hindi mo lang pinatay ang anak ko, ninanakawan mo pa ang aming pamilya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fiona, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang ulo ay mataas, at ang kanyang tingin ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Amparo. Ang katahimikan ni Fiona ay nagsimulang magbigay ng kakaibang kaba sa matanda. "Tumawag kayo ng pulis!" Sigaw ni Sienna mula sa likuran. Sa tabi niya, napansin ni Fiona ang abogado ng pamilya, si Attorney Villafuerte. Nakita ni Fiona ang mabilis na pagkindat ng abogado kay Sienna. Isang maliit na detalye na hindi nakaligtas sa kanyang bihasang mga mata. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad. Pumasok ang mga pulis sa bodega. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila huling hatol. Marahas na hinawakan ng isang pulis ang mga braso ni Fiona at inilagay ang malamig na bakal na posas sa kanyang mga pulso. Habang inilalabas siya sa mansyon sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, hindi lumuha si Fiona. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng paninirang puri, isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang niya palabas ng pintuan ng mansyon ay hindi hakbang patungo sa pagkatalo, kundi hakbang patungo sa katarungang matagal nang natulog. Tumingin siya kay Amparo sa huling pagkakataon bago isara ang pinto ng patrol car. Ang matanda ay nakangiti ng may tagumpay, ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, ang asawang inapi niya ay tuluyan ng namatay at ang opisyal na kanilang kinatatakutan ay nagsisimula na sa kanyang misyon. Ang mansyon ng mga Alejandro ay muling nabalot ng ningning at karangyaan, isang sadyang pagpapakitang tao upang itago ang bahong nanunuot sa loob ng mga pader nito. Sa gabing iyon, idinaos ni Doña Amparo ang isang marangyang hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo at ilang maimpluwensyang tao sa lipunan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang mga kristal na chandelier ay naglalabas ng liwanag na tila mga bituin. Ngunit para kay Fiona, ang bawat kislap ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Nakasuot pa rin ang kanyang kupas na uniforme. Si Fiona ay inutusang magsilbi sa mga panauhin. Siya ang tagasalin ng alak, ang tagaligpit ng mga pinagkainan, ang aninong gumagalaw sa gitna ng tawanan ng mga taong walang pakialam sa kanyang sakit. Sa kabilang dako, si Sienna ay tila reyna ng gabi. Suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang diamanteng kwintas, ang pamosong Alejandro heirloom na ayon sa tradisyon ay dapat sanang nasa pag-iingat ng tunay na minugang si Fiona. "Napakaganda mo talaga, Sienna," sabi ng isang panauhin habang humihigop ng champagne. "Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na yan." "Salamat po," nakangiting sagot ni Sienna, sabay sulyap kay Fiona na noon ay naglilinis ng isang natapong inumin malapit sa kanyang paanan. Pamana ito ng pamilya at ibinigay ito sa akin ni Doña Amparo dahil alam niyang ako ang tunay na magpapahalaga sa dangal ng mga Alejandro. Ngunit sa gitna ng katuwaan, biglang napatigil ang musika. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa kagalakan ng lahat. Ang kwintas ko, ang kwintas ng pamilya, nawawala. Hysterical na sigaw ni Sienna
habang hinahawakan ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng palamuti. Nagkagulo ang mga panauhin. Agad na tumayo si Doña Amparo. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwaring gulat at galit. Paanong mangyayari iyon? Walang makakalabas sa bahay na ito hanggat hindi nahahanap ang alahas. Lahat ng mata ay bumaling kay Fiona. Sa isang iglap, ang bulungan ng mga tao ay naging parang mga palasong nakatutok sa kanya. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa labi ni Sienna na tila ba ang lahat ay ayon sa isang nakatakdang kinalabasan. I-check ang gamit ng labandera, utos ni Amparo sa kanyang mga bodyguard. Kinaladkad si Fiona patungo sa kanyang maliit na bodega sa dulo ng mansyon. Sinundan sila ng mga panauhin, sabik sa drama na mas masarap pa sa inihain sa hapunan. Marahas na itinapon ng mga tauhan ni Amparo ang kaunting gamit ni Fiona, ang kanyang banig, ang kanyang iisang unan, at ang kanyang lumang bag. Mula sa loob ng kanyang maduming unan, lumabas ang nagniningning na diamanteng kwintas. Ang mga panauhin ay napasinghap. "Magnanakaw!" sigaw ng isang bisita. "Hindi ko yan kinuha," mahinang sabi ni Fiona, ngunit walang takot sa kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng diretso kay Amparo. Sa mga sandaling iyon, ang kolonel sa loob niya ay dahan-dahang nagigising. Alam niyang ito ang huling hakbang ng matanda upang tuluyan siyang burahin sa buhay ng mga Alejandro. "Pati ba naman ang pamanang alahas ng asawa mo, nanakawin mo?" sabi ni Amparo habang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila paghatol. "Ang kahirapan mo talaga ang nagtulak sa iyo sa kadiliman. Hindi mo lang pinatay ang anak ko, ninanakawan mo pa ang aming pamilya." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fiona, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang ulo ay mataas, at ang kanyang tingin ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Amparo. Ang katahimikan ni Fiona ay nagsimulang magbigay ng kakaibang kaba sa matanda. "Tumawag kayo ng pulis," sigaw ni Sienna mula sa likuran. Sa tabi niya napansin ni Fiona ang abogado ng pamilya, si Attorney Villafuerte. Nakita ni Fiona ang mabilis na pagkindat ng abogado kay Sienna. Isang maliit na detalye na hindi nakaligtas sa kanyang bihasang mga mata. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad. Pumasok ang mga pulis sa bodega. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila huling hatol. Marahas na hinawakan ng isang pulis ang mga braso ni Fiona at inilagay ang malamig na bakal na posas sa kanyang mga pulso. Habang inilalabas siya sa mansyon sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, hindi lumuha si Fiona. Sa gitna ng kahihiyan, sa gitna ng paninirang puri, isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang niya palabas ng pintuan ng mansyon ay hindi hakbang patungo sa pagkatalo, kundi hakbang patungo sa katarungang matagal nang natulog. Tumingin siya kay Amparo sa huling pagkakataon bago isara ang pinto ng patrol car. Ang matanda ay nakangiti ng may tagumpay, ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon ang asawang inapi niya ay tuluyan ng namatay at ang opisyal na kanilang kinatatakutan ay nagsisimula na sa kanyang misyon. "Dito ka na mabubulok, Fiona." Walang boses ang isang basahan sa loob ng rehas na ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Amparo ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay, malupit at walang bahid ng awa. Nakatayo ang matanda sa labas ng rehas. Ang kanyang mamahaling seda ay isang malaking insulto sa madilim at mabahong selda kung saan ipinakulong si Fiona. Ang amoy ng ihi, kalawang, at napanis na pagkain ay nanunuot sa bawat hininga ni Fiona. Ngunit mas masangsang pa rin ang amoy ng pagkukunwari ng babaeng nasa harap niya. "Akala mo ba ay may magliligtas sa'yo?" Pagpapatuloy ni Amparo habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang mukha sa bakal. "Binura ko na ang lahat ng bakas mo sa mansyon. Ang mga gamit mo, ang mga litrato ninyo ni Julian, lahat ay naging abo na. Pati ang pangalan mo
Gagawin kong kasing dumi ng putik sa kalsada. Mamatay kang mag-isa rito, Fiona, at walang makakaalala na naging asawa ka ng isang Alejandro. Dahan-dahang itinaas ni Fiona ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay may mga bakas ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang puno ng luha noong gabi ng anibersaryo. May isang malamig na apoy na nagsisimulang magliyab sa kanyang balintataw. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang uri ng katahimikan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Amparo nang hindi nito nalalaman. Tapos na po ba kayo, Doña Amparo? Ang mahinang tanong ni Fiona. Walang panginginig, walang takot. Isang patag na boses na tila isang hiningang pinipigilan. Nangangatog ka na ba sa takot? Tawa ng matanda bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila isang matagumpay na martsa. Nang tuluyan ng maglaho ang anino ni Amparo sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang tumayo si Fiona mula sa malamig na semento. Ang bawat galaw niya ay tila may sinusunod na ritual. Inayos niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko sa bigat ng utang na loob ay biglang naging matikas. Ang maskara ng isang api at kawawang asawa ay unti-unting nahuhulog. Inilalantad ang tunay na anyo ng isang babaeng sinanay sa pinakamahihirap na labanan. Naupo siya sa gilid ng kanyang katre at tumingin sa maliit na bintana sa itaas na may mga rehas. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Mga code, mga pangalan, mga lokasyon na matagal niyang ibinaon sa limot para lamang maging isang simpleng asawa ni Julian. Makalipas ang ilang oras, isang lalaking nakasuit at may suot na salamin ang lumapit sa kanyang selda. Hindi ito pulis at lalong hindi ito abogado ni Amparo. Ang bawat hakbang nito ay tahimik, isang pagsasanay na pamilyar kay Fiona. Tumigil ang lalaki sa harap ng rehas at dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Ang tagal nating hindi nagkita, Colonel. Ang mahinang sabi ng lalaki. Sa kanyang kanang kamay, nagniningning ang isang singsing na may selyo ng Intelligence Bureau. Agent Ramirez, tugon ni Fiona. Ang kanyang boses ay wala na sa tono ng isang labandera. Ito ay boses ng isang opisyal na nakasanayan ng mag-utos. Nakuha niyo ba ang mensahe ko? Opo, ma'am. Nakakalungkot na kailangan niyo pang umabot sa ganitong sitwasyon bago niyo kami tawagan muli. Ang buong ahensya ay nagtataka kung bakit ang isa sa aming pinakamagaling na special operative ay nagtiis sa loob ng 5 taon sa ilalim ng mga Alejandro. Dahil minahal ko si Julian Ramirez, pero pinatay nila ang taong dahilan ng pananahimik ko. Ang bawat salita ni Fiona ay tila isang talim na humahasa sa hangin. Ngayon, wala na akong dahilan para magtiis. Iniabot ng lalaki ang isang maliit na folder sa pagitan ng mga bakal. Narito ang initial report tungkol sa illegal arms smuggling ng mga Alejandro. Tama kayo. Ginagamit nila ang kanilang mga foundation bilang front. At tungkol kay Sir Julian, may nakita kaming kakaibang chemical sa kanyang toxicology report na sadyang itinago ng Chief of Police. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Fiona. Sienna at Amparo, akala nila ay laro ito. Hindi nila alam na ang binihag nila ay hindi isang tupa, kundi ang mismong lobo na kakain sa kanila. Ano ang utos niyo, Colonel? Tumingin si Fiona sa madilim na sulok ng kanyang selda. Tila nakikita na niya doon ang pagbagsak ng imperyo ng mga Alejandro. Ihanda ang extraction, pero huwag niyo muna akong ilabas sa legal na paraan. Gusto kong isipin nila na nanalo sila. Gusto kong makita ang kanilang pinakamataas na lipad bago ko putulin ang kanilang mga pakpak. Habang paalis ang agent, naiwan si Fiona sa dilim, ngunit hindi na siya mag-isa. Ang colonel ay gising na, at ang bawat binalatubang tawa ni Sienna at bawat sampal ni Amparo ay may katapat na paniningil
na hindi nila kailanman inasahan. Akala mo ba ay madali kang makakatakas sa impyernong ito? Ang tinig ni Doña Amparo ay tila isang malupit na hagupit na bumitak sa katahimikan ng madaling araw nang makita niya si Fiona na nakatayo sa bukana ng kusina. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila pagod na pagod, at ang kanyang damit ay gusot-gusot pa rin mula sa loob ng selda. Hindi alam ng matanda na ang paglabas ni Fiona sa kulungan ay hindi isang himala o pagkakamali ng batas, kundi isang operasyong pinlano ng Intelligence Bureau sa ilalim ng Silent Bail Protocol. Pinakawalan po ako. Sabi nila ay wala pang sapat na ebidensya. Pabulatlat ni Fiona, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng sadyang kahinaan. Humawak siya sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang sarili. Nagpapanggap na isang babaeng malapit nang bumagsak ang katawan sa hirap. Wala po akong mapuntahan, Doña Amparo. Parang awa niyo na, hayaan niyo po akong magtrabaho rito. Kahit sa bodega lang po ulit ako matulog. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Amparo. Lumapit siya kay Fiona at marahas na hinawakan ng baba nito. Pilit na itinitingala ang mukha ng minugang. Talagang makapal ang mukha mo. Pagkatapos mo kaming pahiyaan, babalik ka rito para mamalimos ng awa? Pero sige, mas gusto kitang nakikita sa ilalim ng aking mga paa kaysa sa loob ng rehas. Doon, hindi kita mapapahirapan. Dito, bawat oras ay gagawin kong bangungot para sa'yo. Nang talikuran siya ng matanda, isang lihim na sulyap ang ipinukol ni Fiona sa paligid. Ang kanyang pagiging mahina ay isang balat kayo lamang, isang Trojan horse sa loob ng kastilyo ng mga Alejandro. Nang sumapit ang gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon, kumilos ang kolonel. Wala na ang nanginginig na mga kamay ng labandera. Sa loob ng madilim na bodega, binuksan niya ang isang maliit na lukot na sako ng bigas. Sa ilalim nito, nakatago ang isang high-tech na gadget na ipinuslit ni Agent Ramirez sa kanyang paglabas, mga micro-cameras na kasing liit lamang ng buto ng kalamansi. Mabilis at tahimik siyang gumapang sa mga pasilyo. Sa bawat hakbang, ang kanyang training sa military intelligence ay tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Umakyat siya sa isang mataas na silya upang itago ang unang kamera sa gitna ng mga kristal na palamuti ng chandelier sa sala. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng kalyo sa kakalabada, ngayon ay mabilis at tumpak na nagkakabit ng mga wire na halos hindi nakikita ng mata. Bumalik siya sa bodega at binuksan ang isang maliit na monitor na kasing laki lamang ng palad. Ang itim at puting imahe ay nagsimulang lumitaw. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang makita niya ang imahe mula sa master bedroom. Nakatayo doon si Sienna, hawak ang isang baso ng alak, habang si Amparo ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon, malayo sa mapagkunwaring kapayapaan na ipinapakita nila sa labas. Kailangan nating bilisan ang paglipat ng mga account ni Julian, Amparo. Ang boses ni Sienna ay narinig ni Fiona sa pamamagitan ng maliit na earpiece, malinaw at puno ng gahaman. Nagpapadala na ng audit ang gobyerno. Kapag nalaman nilang may kulang sa pondo ng foundation, tayong dalawa ang malalagot. Huwag kang magmadali, Sienna. Hawak natin ang Chief of Police, sagot ni Amparo. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong. Ang mahalaga ay wala nang makakahanap sa lason na ginamit mo. Siguraduhin mong naitapon mo na ang vial na yon. Naitapon ko na sa lumang balon sa likod bahay, Donya. Huwag niyo akong ituring na parang bata. Inis na sagot ni Sienna. Ang problema ay ang labanderang yon. Bakit hinayaan mo siyang bumalik? Pakiramdam ko ay may mali sa kanya. Hayaan mo siyang magdusa rito. Kapag tapos na ang lahat, ako mismo ang magliligpit sa kanya. Ani Amparo, sabay higop sa kanyang tsa. Napatigil si Fiona.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor. Lason. Ang salitang yon ay tila isang kidlat na gumuhiwit sa kanyang isipan. Ang markang nakita niya sa leeg ni Julian. Ang vial na binabanggit nila, lahat ay totoo. Pinatay nila ang lalaking mahal niya para sa pera at kapangyarihan. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang babaeng tila mga buwitreng naghahati sa bangkay ng kanyang asawa, isang boses sa kanyang isipan ang naging malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa paniningil. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamanman, isang kakaibang anino ang nakita niya sa isa pang kamera. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa kusina, may isang taong nakatayo. Isang taong hindi sina Amparo o Sienna at hindi rin isa sa mga kilalang bodyguard. Ang taong ito ay may hawak na sariling kamera at tila may sinusundan din. Naramdaman ni Fiona ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi lang ako ang nanonood sa loob ng bahay na ito. Ang bawat hakbang ni Fiona sa madilim na pasilyo ng Grand Imperial Hotel ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng kanyang nakaraan. Bagaman balot siya ng itim na jacket at sombrero upang itago ang kanyang mukha, ang bawat kislap ng mga marangyang chandelier sa lobby ay tila mga matang humuhusga sa kanyang bawat galaw. Ito ang lugar kung saan ang kanyang mundo ay gumuho. Ang altar ng pagkakanulo kung saan ang kanyang asawa ay huling huminga. Sa tulong ng isang security bypass na ibinigay ni Agent Ramirez, madaling nakapasok si Fiona sa server room ng hotel. Ang malamig na hangin galing sa mga aircon unit ay yumakap sa kanyang balat. Isang uri ng lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng isang puntod. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay ang asul at berdeng ilaw mula sa mga computer monitor na nagbibigay ng isang nakapaninimdim na anyo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumayaw sa keyboard. Sa loob ng 5 taon, ibinaon niya ang kanyang katalinuhan sa ilalim ng mga tambak ng maruming labada. Ngunit ang kolonel sa loob niya ay hindi kailanman nakalimot. Pinindot niya ang utos na hanapin ang mga deleted files mula noong gabi ng anibersaryo. Ang mga file na ayon kay Doña Amparo ay tuluyan ng naglaho. Ang screen ay kumislap at isang video file ang lumitaw. Room 402, Hunyo 24. Dahan-dahang pinindot ni Fiona ang play. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Sa monitor, nakita niya si Julian. Nakasuot ito ng barong, mukhang pagod ngunit may ngiti sa mga labi habang tinitingnan ang relo. Ang relong binili ni Fiona. Pumasok si Sienna sa silid. May 2 baso ng wine. Napanood ni Fiona ang bawat detalye. Nakita niya ang palihim na pagbagsak ni Sienna ng isang maliit na puting tableta sa baso ni Julian habang ang asawa niya ay nakatalikod at may kinukuha sa kanyang bag. Nang iabot ni Sienna ang inumin, walang kaalam-alam na tinanggap ito ni Julian. Ngunit si Sienna, nakatayo lamang ang babae sa gilid. Malamig ang mga mata habang pinapanood ang bawat huling pangingisay ni Julian. Walang awa, walang pagsisisi. Hinintay niyang tumigil ang paggalaw ng mga daliri ni Julian bago siya dahan-dahang umupo sa tabi ng bangkay at nagsimulang ayusin ang kanyang sariling buhok sa harap ng salamin. Ang mga luha ni Fiona ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng puot. Ang bawat hikbi niya ay pinipigil, nagiging isang dagundong ng galit sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang Julian na minahal niya ay namatay ng mag-isa sa piling ng isang demonyong nagtatago sa balat ng isang kaibigan. Ngunit may nakita pa siyang isa pang bagay sa video na hindi niya inaasahan. 5 minuto matapos bawian ng buhay si Julian, bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaki ang pumasok. Isang lalaking may awtoridad sa bawat kilos, nakasuot ng uniforme na dapat ay simbolo ng proteksyon. Hindi ito si Amparo.
Hindi rin ito isa sa mga tauhan ng ahensya. Lumapit ang lalaki kay Sienna, tinapik ito sa balikat, at dahan-dahang kinuha ang baso ng wine upang punasan ang mga fingerprints. Nang humarap ang lalaki sa camera, bago ito patayin, nanigas ang buong pagkatao ni Fiona. Ang pamilyar na mukha na yon. Ang mukha na nakita niyang nakikiramay kay Doña Amparo sa burol. Ang lalaking dapat ay nagbibigay ng katarungan sa bayan. Ang lalaking pumasok sa kwarto pagkatapos mamatay ni Julian ay ang Chief of Police ng Maynila. Nang mamatay ang liwanag ng monitor, naiwan si Fiona sa dilim ng server room. Ang katahimikan ay tila isang sumpa. Hindi lamang isang pamilya ang kalaban niya, Ang buong sistema na dapat ay sandigan ng katarungan ay kasabwat sa pagpaslang sa lalaking mahal niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Fiona sa gitna ng kadiliman. Kung ang batas ay tulog, ang colonel ang gigising dito. Magkakaapo ka na, Doña Amparo. Narito na ang tunay na magdadala ng pangalang Alejandro. Ang boses ni Sienna ay umalingaw-ngaw sa engrandeng sala ng mansyon, puno ng pekeng kagalakan na tila isang masamang kanta sa pandinig ni Fiona. Habang nakaluhod sa sahig at pilit na kinukuskos ang mga mantsa ng putik na sadyang iniwan ng mga bodyguard, naramdaman ni Fiona ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa dumi ng larong pilit na itinatago ng dalawang babaeng nasa harap niya. Inilabas ni Sienna ang isang piraso ng papel, isang huwad na result ng laboratorio, at isang ultrasound image na kinuha mula sa kung saang madilim na klinika. Agad itong kinuha ni Doña Amparo. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Isang ekspresyong kailanman ay hindi niya ipinakita kay Fiona sa loob ng 5 taon. Salamat sa Diyos! Bulalas ni Amparo habang niyayakap ng mahigpit si Sienna. Sabi ko na nga ba, ikaw ang nakatakdang magpatuloy ng aming lahi. Hindi katulad ng iba riyan na tila ba isang tuyong lupa na walang kakayahang magbunga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sienna habang nakatingin ng diretso kay Fiona. Kaya pala laging pagod si Julian noon. Dahil siguro sa stress na hindi siya magkaroon ng anak sa'yo. Isipin mo, Fiona, sa loob ng 5 taon, wala kang naibigay. Pero sa maikling panahon na naging kami, binigyan niya agad ako ng biyaya. Napatigil ang kamay ni Fiona sa paghawak sa basahan. Ang bawat salita ni Sienna ay tila mga patak ng asido sa kanyang puso. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya dahil sa pagnanais na magkaanak, ang mga pagsusuring ginawa nila ni Julian kung saan nalaman nilang may kakaibang kondisyon si Julian na nagpapahirap sa kanila. Isang lihim na itinatago nila upang hindi mapahiya ang asawa niya sa harap ng matapobreng ina nito. Hoy, labandera! Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Sigaw ni Amparo, ang boses nito ay biglang naging matalim. Maghanda ka ng merienda. Ipagdiwang natin ang pagdating ng tagapagmana. At pagkatapos, linisin mo ang buong garden. Ayaw kong may makitang kahit isang tuyong dahon sa paligid ng mansyon ngayong may bagong buhay na darating. Dahan-dahang tumayo si Fiona. Ang bawat galaw niya ay tila isang anino na sumusunod sa agos ng kanilang kalupitan. Naghanda siya ng merienda, mga prutas na hiniwa ng maayos, tsa na may tamang init at mga pagkaing hindi niya kailanman matitikman. Habang inilalapag niya ang tray sa harap ng dalawa, narinig niya ang susunod na plano ni Amparo. Bukas na bukas din, Sienna. Kakausapin ko si Attorney Villafuerte. Ililipat ko na ang lahat ng assets ni Julian sa pangalan mo bilang paghahanda para sa bata. Ayaw kong may kahit anong maiwan para sa babaeng yan. Ani Amparo sabay turo kay Fiona sa pamamagitan ng kanyang nanguso. Nararapat lang po iyon, Donya. Sagot ni Sienna habang humihigop ng tsaa. Para na rin sa seguridad ng magiging apo ninyo. Habang naglalakad si Fiona patungo sa garden dala ang kanyang mga gamit sa paglilinis, ang kanyang isipan ay hindi na nakatuon sa sakit. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na recorder na nakatago. Narinig niya ang lahat.
Ang bawat salita, ang bawat balak na pagnanakaw sa kung anong nararapat sana sa kanya at sa alaala ni Julian. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Sienna. Sa toxicology report na nakuha ni Agent Ramirez, hindi lamang lason ang nakita. May nakita ring ebidensya ng isang uri ng hormonal imbalance sa katawan ni Julian na naging sanhi ng kanyang pansamantalang pagkabaog bago siya mamatay. Isang katotohanang magpapatunay na ang batang sinasabing dala ni Sienna ay hindi kailanman magiging isang Alejandro. Huminto si Fiona sa gitna ng garden. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, tila bumubulong ng isang babala. Tumingin siya sa malaking gate ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas. At isang lalaking nakauniforme ang bumaba. Hindi ito pulis. Ito ay isang messenger mula sa Bureau of Internal Revenue. May sulat po para kay Doña Amparo Alejandro. Sigaw ng lalaki mula sa labas. Naramdaman ni Fiona ang isang kakaibang excitement na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang audit na kanyang hiniling sa kanyang mga kasamahan sa bureau ay nagsisimula na. Ang bawat sentimong ninakaw ni Amparo mula sa kaban ng bayan at mula sa pawis ni Julian ay isa-isang bibilangin. Ngunit bago pa man niya makuha ang sulat, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig mula sa loob ng mansyon, kasunod ng isang matinis na tili ni Sienna. Amparo! Ang vault! Ang vault sa study room, bukas! Napatigil si Fiona. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Alam niyang hindi niya binuksan ang vault. May ibang tao sa loob ng bahay na gumagalaw sa dilim, isang aninong hindi niya kontrolado. Ang ulan ay tila mga luhang nagmumula sa langit, dahan-dahang hinuhugasan ng alikabok sa mga kalsada ng Maynila. Ngunit hindi nito kayang linisin ang duming nakakapit sa puso ng mga Alejandro. Sa ilalim ng madilim na gabi, isang anino ang mabilis na lumabas mula sa maliit na pinto sa likod ng mansyon. Wala na ang nanginginig na balikat ng labandera. Ang bawat hakbang ni Fiona ay puno ng direksyon. Tila isang agilang handang sumakay sa agos ng hangin. Sa isang luma at abandonadong warehouse sa dulo ng isang masikip na eskinita, naghihintay ang kanyang pangkat. Ang amoy ng kalawang at dagta ay humahalo sa lamig ng gabi. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang init ng teknolohiya at determinasyon ang namamayani. Pagpasok ni Fiona, ang 5 lalaki at 2 babaeng naroon ay sabay-sabay na tumayo. Colonel, sabay-sabay nilang bati. Ang kanilang mga boses ay puno ng respeto na matagal nang ipinagkait kay Fiona sa loob ng mansyon. Ramirez, ilabas mo ang mga manifest, utos ni Fiona. Ang kanyang tinig ay malamig, tila isang talim na hinasa sa loob ng 5 taon ng pagtitiis. Sa ibabaw ng malaking mesa, inilatag ang mga dokumentong nakuha mula sa audit at mula sa lihim na pagsalakay sa database ng Alejandro Foundation. Doon, nakita ni Fiona ang kabuuan ng katotohanan. Ang bawat container ng relief goods na ipinapadala ng foundation sa mga nasalanta ng bagyo ay naglalaman pala ng mga piyesa ng high-powered firearms. Ang mga Alejandro ay hindi lamang mga negosyante. Sila ang mga anghel ng kamatayan na nagpapakain sa mga digmaan sa malalayong probinsya. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ni Fiona ay ang isang piraso ng papel na may pirma ni Doña Amparo. Ito ay isang lihim na komunikasyon sa Dragon, ang misteryosong leader ng sindikato. Sa sulat, malinaw na ibinigay ni Amparo ang lokasyon ni Julian nung gabing yon sa hotel kasama ang utos na tapusin na ang problema dahil balak na ni Julian na magsalita sa mga awtoridad. Isinakripisyo niya ang sarili niyang anak. Bulong ni Fiona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na pilit niyang sinusupi. Julian, hindi ka lang nila pinatay. Ibinenta ka nila sa mga dyablo. Ma'am, handa na ang lahat para sa gala night bukas. Ani Ramirez, ang bawat unit ay nakaposisyon na. Isang hudyat niyo lang. Gigibain natin ang imperyong ito. Huwag muna. Sagot ni Fiona habang tinititigan ang litrato ni Amparo sa folder.
Gusto kong makita nila ang bawat pangarap nilang maging abo sa harap ng maraming tao. Gusto kong ang kahihiyang ibinigay nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 ulit. Nang magmadaling bumalik si Fiona sa mansyon bago magliwanag, maingat siyang gumapang pabalik sa kanyang bodega. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang matalim na liwanag mula sa flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. Nakatayo doon si Sienna. May hawak na isang matulis na gunting sa pananahi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Ang kanyang hininga ay mabilis, tila isang hayop na nasusukol. "Saan ka galing, Fiona?" Ang nanginginig na tanong ni Sienna. "Nakita ko ang lahat. Nakita kitang lumabas. Alam ko. Alam kong may itinatago ka. Hindi ka lang isang labandera, di ba?" Dahan-dahang pumasok si Fiona at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng gabi. Ang kolonel sa loob niya ay handa ng sumabog. "Sienna, bitawan mo ang gunting na yan," utos ni Fiona. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. "Hindi, papatayin kita ngayon din. Hindi mo masisira ang lahat ng pinaghirapan ko." Sa isang marahas na pagkilos, sumugod si Sienna patungo sa dibdib ni Fiona. Ang gunting ay nagniningning sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Alejandro sa gabing iyon ay tila isang tilang sadyang hinabi mula sa tensyon at mga lihim na hindi masambit. Ang bawat pagtama ng mga pilak na kubyertos sa mamahaling pinggang porselana ay tila mga tinik na sumusugat sa mabigat na hangin sa loob ng dining hall. Sa gitna ng mahabang mesa, nagniningning ang mga chandelier, ngunit ang aninong itinatapon nito sa mukha ni na Doña Amparo at Sienna ay tila mga uod na gumagapang sa kanilang balat. Si Fiona ay nakatayo sa isang madilim na sulok, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang harap. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Walang emosyon, walang takot. Tila ang gulo sa bodega kanina, kung saan dinisarmahan niya si Sienna, ay isang panaginip lamang na kinalimutan na niya. Si Sienna, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa kutsara at panaka-naka siyang sumusulyap kay Fiona na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. "Bakit tila wala kang gana, Sienna?" Ang basag na tinig ni Doña Amparo ang bumasag sa katahimikan. "Dapat ay kumakain ka ng mabuti para sa apo ko. Huwag mong tularan ng ibang tao riyan na tila ba walang buhay ang katawan." "Mm, medyo masama lang po ang pakiramdam ko, Donya," nauutal na sagot ni Sienna habang iniiling ang kanyang ulo upang iwasan ang malamig na titig ni Fiona. Humalakak si Amparo, isang tunog na puno ng pait at pang-uuyam. Tumingin siya kay Fiona at muling nagpakawala ng mga salitang tila mga latigong may lason. Sa bagay, mahirap talagang magkaroon ng gana kung ang nakapaligid sa iyo ay mga taong galing sa dumi. Alam mo, Sienna, minsan ay naiisip ko kung bakit pinatagal ni Julian ang babaeng ito sa buhay niya. Marahil ay dahil sa awa, dahil ang mga taong tulad ni Fiona ay parang mga linta, mahirap tanggalin kapag nakadikit na sa perang hindi naman sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Fiona sa mesa upang palitan ang baso ng tubig ni Amparo. Walang imik ang kanyang mga labi, ngunit ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat na tila isang huling hatol. "Ang iyong pamilya, Fiona, nasaan na nga ba sila?" Patuloy ni Amparo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nanlalait. Naalala ko na. Mga hamak na magsasaka sa probinsya na tanging amoy ng lupa ang alam. Isang malaking pagkakamali na hinayaan naming madungisan ng iyong dugo ang aming marangal na apelyido. Ngunit huwag kang mag-alala dahil bukas, pagkatapos ng gala, ay tuluyan na naming puputulin ang anumang ugnayan mo sa amin. Itatapon kita pabalik sa putikan kung saan ka nanggaling.
Sana ay mabusog kayo sa hapunang ito, Doña Amparo. Ang boses ni Fiona ay malumanay, tila isang awit na pampatulog, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Dahil ang bawat pagkaing inihain ko rito ay niluto ko ng may buong katapatan. Ang katapatang matagal ninyong kinalimutan. Napatigil si Amparo sa pag-angat ng kanyang baso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Fiona at nakaramdam ng isang matinding panlalamig. Ang mga mata ni Fiona ay hindi na ang mga mata ng isang kawawang menugang. Ito ay mga mata ng isang mangangaso na nakatitig sa kanyang huling biktima. Ang awtoridad at ang lamig sa mga balintataw ni Fiona ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na panginginig sa kamay ng matanda. Dahilan upang bahagyang tumalsik ang wine sa puting tela ng mesa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amparo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Isang bagay na hindi niya kailanman hinayaang mangyari sa harap ng mga katulong. Hindi sumagot si Fiona. Nanatili lamang siyang nakangiti habang dahan-dahang inililigpit ang bote. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ramdam ni Amparo na may nagbago sa hangin, na ang mansyong itinuturing niyang kuta ay tila unti-unting nagiging isang bitag. Tumayo si Fiona at nagsimulang maglakad patungo sa pinto ng kusina. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon ng bahagya. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha. Inilalantad ang isang anyo na puno ng kapangyarihan at pagpapasya. Matulog po kayo ng mahimbing na ngayong gabi, Doña Amparo. Bulong ni Fiona, ang bawat salita ay tila isang sumpa na iniwan sa dilim. Dahil bukas, pagmulat ng inyong mga mata, matatapos na ang lahat ng kasinungalingang itinayo ninyo, ang katarungan para kay Julian ay hindi na maghihintay. Naiwan sina Amparo at Sienna na nakatulala sa gitna ng sala. Ang tunog ng dahan-dahang paglayo ng mga hakbang ni Fiona ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng kanilang kalayaan. Ang Grand Hall ng mga Alejandro ay tila isang dagat ng pilak at ginto sa gabing iyon. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga kristal na chandelier, habang ang bango ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga piling panauhin mula sa pinakamataas na antas ng lipunan sa Pilipinas. Ang tawanan ng mga negosyante at ang kalansing ng mga baso ng champagne ay tila isang musikang nagtatakip sa mga dumi at lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng mansyong yon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Amparo Alejandro. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad. Suot ang isang itim na terno na binurdahan ng mga tunay na perlas. Sa tabi niya ay si Sienna, na sadyang pinasuot ng puting damit upang magmukhang inosente at dalisay, habang ang kanyang kamay ay madalas na humahawak sa kanyang tiyan. Isang paalala sa lahat ng naroon tungkol sa tagapagmana na kanyang dinadala. Mga kaibigan, mga kasama sa layunin, ang boses ni Amparo ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malinaw at puno ng pekeng emosyon. Ang gabi na ito ay hindi lamang para sa ating foundation. Ito ay para sa alaala ng aking anak na si Julian. Ang kanyang buhay ay naging sakripisyo para sa dangal at paglilingkod sa bayan. Bagaman masakit ang kanyang pagkawala, ang pamilya Alejandro ay mananatiling matatag para sa susunod na henerasyon. Habang nagsasalita ang matanda, isang marahang pagpatay-sindi ng mga ilaw ang naganap. Ang mga panauhin ay bahagyang naguluhan, ngunit inakala nilang bahagi lamang ito ng dramatikong presentasyon. Sa dulo ng hall, sa loob ng control room, ang mga daliri ni Agent Ramirez ay mabilis na sumasayaw sa keyboard ng isang laptop. Ang ingay ng bulungan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa screen, malinaw na nakita ng lahat ang silid 402
ng Grand Imperial Hotel. Nakita nila si Sienna na may hawak na baso at ang palihim na pagbagsak ng isang tableta sa inumin ni Julian. Anong kalokohan ito? Sigaw ni Amparo. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Patayin niyo ang screen. Ngayon din. Ngunit hindi tumigil ang video. Kasunod nito ay iyang audio mula sa mga microcamera na ikinabit ni Fiona sa loob ng mansyon. Ang boses ni Sienna ay narinig ng lahat, malinaw at puno ng pag-amin. Naitapon ko na sa lumang balon sa likod bahay ang lason, Donya. Huwag niyo akong ituring na parang bata. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga baso ng champagne ay dahan-dahang ibinababa. Ang ilan ay nabitawan pa sa sobrang gulat na lumikha ng tunog ng pagkabasag sa sahig. Ang mga flash ng kamera ng media ay nagsimulang sumabog, hindi na para sa charity event, kundi para sa pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng mga Alejandro. Si Sienna ay napasandal sa podium. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang sariling mukha sa screen. Si Amparo naman ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Sino ang may gawa nito? Muling sigaw ni Amparo. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Nasaan ang mga guards? Hulihin ang sino mang nasa likod nito. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga dambuhalang pintuan ng Grand Hall ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob, na lumikha ng isang mahabang anino sa gitna ng silid. Lahat ng mata ay bumaling sa pintuan. Isang babae ang dahan-dahang naglalakad papasok. Hindi na siya ang labanderang nakayuko at marumi. Hindi na siya ang minugang api at walang boses. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng puting military gala uniform. May mga medalyang nagniningning sa kanyang dibdib. At may 2 bituin sa kanyang balikat na sumisimbolo sa kanyang tunay na ranggo. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ang kanyang muka ay puno ng awtoridad. Ang kanyang paningin ay matalas at diretso sa entablado. Ang gabi ng paghuhukom ay narito na. Donya Amparo. Ang boses ni Fiona ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malamig at puno ng kapangyarihan. Napatigil ang lahat. Ang mga panauhin, ang media, at maging ang mga bodyguard ay tila napako sa kanilang kinatatayuan. Sa itaas ng hagdanan, sa gitna ng lahat ng marangyang palamuti, ang kolonel ay muling nagbalik upang tapusin ang laban. Dahan-dahang bumaba si Fiona sa malawak na hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang makintab na sapatos ay tila isang hatol na umuukit sa malamig na marmol. Ang puting military gala uniform na kanyang suot ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang 2 bituin sa kanyang balikat ay tila mga matang nagbabantay sa katarungan. Sa kanyang dibdib, ang mga medalya ng karangalan ay naglalabas ng tunog ng marahang pagkiskis, isang himig ng katapatan na kailanman ay hindi naintindihan ng mga taong nasa loob ng bulwagang iyon. Ang bulungan ng mga panauhin ay biglang huminto. Ang mga kamera ng media na kanina lamang ay nakatutok sa nagkakagulong screen, ngayon ay nakaturo na sa kanya. Ang mga flash ng liwanag ay tila mga kidlat na bumabalot sa kanyang anyo. Wala na ang labanderang laging nakayuko. Ang kolonel sa loob niya ay tuluyan ng bumangon, matikas, matapang at may awtoridad na hindi matatawaran. Hindi maari. Bulong ni Doña Amparo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Isang hamak na labandera, paanong naging isang kolonel? Huminto si Fiona sa huling baitang ng hagdanan. Ang kanyang paningin ay matalas na nakatitig kay Amparo. Tila isang talim na humihiwa sa lahat ng kasinungalingan ng matanda. Sa labas ng mansyon, narinig ang tunog ng sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan. Hindi nagtagal.
Ang mga dambuhalang pintuan ay muling bumukas at pumasok ang mga miyembro ng Special Forces, lahat ay armado at may suot na vest na may selyo ng Intelligence Bureau. Doña Amparo Alejandro, ang boses ni Fiona ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa ngalan ng batas, kayo ay arestado para sa kasong murder, illegal arms smuggling, at tax evasion. Wala na ang inyong kuta, wala na ang inyong kapangyarihan. Sa gitna ng desperasyon, sumugod si Amparo patungo kay Fiona. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay itinaas niya upang muling sampalin ang kanyang minugang. Isang marahas na pagkilos na naglalayong ipahiya muli ang babaeng matagal niyang inapi. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na hinawakan ni Fiona ang pulso ni Amparo. Ang higpit ng hawak ni Fiona ay tila isang bakal na sipit. Walang emosyon ang kanyang muka habang tinitingnan ang nanginginig na matanda. Hindi na ito ang bahay mo, Amparo. Bulong ni Fiona, sapat na lakas para marinig ng mga nasa malapit. At hindi na ako ang labanderang maaari mong saktan ng walang parusa. Ang bawat sampal na ibinigay mo sa akin ay may katumbas na taon sa likod ng rehas. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Amparo. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pait. Ako ang tumanggap sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay mayaman. Tinanggap niyo ako para gawing alipin at para magkaroon ng panakip-butas sa mga dumi ninyo. Sagot ni Fiona habang dahan-dahang binibitawan ang kamay ng matanda nang may pandidiri. Ang buhay na ibinigay ninyo ay isang impyernong binuo mula sa dugo ng sarili ninyong anak. Tapos na ang utang ko sa pamilyang ito, ani Fiona. Ang pag-ibig ko kay Julian ay hindi kailanman naging bahagi ng inyong maruming laro. Ibinabalik ko na ang inyong pangalan. Mula ngayon, ako ay si Fiona, ang babaeng sisira sa inyong lahat. Sa kabilang bahagi ng hall, pilit na umatras si Sienna patungo sa likod na pinto habang nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makalayo, mabilis siyang hinarang ng dalawang agent. Magulo na ang kanyang ayos. Ang dati niyang malinis na puting damit ay puno na ng mantsa ng pawis at alikabok mula sa kaguluhan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan, dali-dali niyang pinulot ang isang matulis na piraso ng basag na kristal mula sa sahig at mahigpit itong hinawakan malapit sa kanyang leeg. Lumayo kayo! Sigaw niya habang halos mawalan ng kontrol sa emosyon. Ayoko nang may manakit pa sa akin. Agad na huminto ang mga agent, maingat na sinusubukang pakalmahin siya habang ang buong hall ay nabalot ng tensyon at takot. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Sienna habang mahigpit na hawak ang matulis na piraso ng kristal. Nanginginig ang kanyang mga kamay at magulo ang kanyang paghinga. Wala na kayong karapatang kunin pa ang lahat sa akin. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid habang nanatiling alerto ang mga agent. Handang umalalay, ngunit iniiwasang lalo siyang mataranta. Dahan-dahang lumapit si Fiona. Kalmado ang bawat hakbang. Sienna, mahinahon niyang sabi, hindi mo kailangang saktan ang sarili mo o gamitin ang takot para takasan ang katotohanan. Sandali siyang huminto bago muling nagsalita. Alam na namin ang tungkol sa mga record at sa mga lihim na matagal mong itinatago. Pero hindi ito maayos sa pananakot o pananakit. May paraan pa para harapin natin ito nang hindi na may ibang masasaktan. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Sienna habang unti-unting bumigat ang katahimikang bumalot sa buong hall. Napatigil si Sienna. Ang basag na kristal ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay na lumikha ng tunog ng huling pagkawasak sa sahig. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tigil habang ang mga agent ay dahan-dahang inilalagay ang posas sa kanya. Habang inilalabas ang dalawang babae sa mansyon sa harap ng lahat ng mga panauhin at ng buong bansa sa pamamagitan ng media,
Nanatili si Fiona sa gitna ng hall. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na sumasabog, ngunit tila wala na siyang naririnig. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na katahimikan sa loob ng kanyang puso. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Julian. Pakiramdam niya ay may isang malakas na hangin na dumaan, tila isang haplos sa kanyang pisngi na nagpapaalam. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sakit ng pagkawala ay mananatiling isang peklat sa kanyang kaluluwa. Naupo si Fiona sa huling baitang ng hagdanan, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba mula sa bigat ng awtoridad. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng tagumpay ng kanyang misyon, isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luhang hindi para sa katarungan, kundi para sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sariling buhay. Ang kolonel ay nagtagumpay, ngunit ang asawa ay nagluluksa pa rin. Ang ulan na humagupit sa buong lungsod kagabi ay tuluyan ng humupa, na nag-iwan ng isang malamig at sariwang hangin na tila humuhugas sa bawat sulok ng maruming nakaraan. Sa loob ng sementeryo, kung saan ang katahimikan ay tila isang banal na kumot, isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng mga hanay ng puting marmol. Si Fiona ay nakasuot pa rin ng kanyang military gala uniform. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sementadong daan ay tila isang malungkot na martsa. Isang huling paggalang sa lalaking naging dahilan ng kanyang pananatili sa dilim. Nang makarating siya sa puntod ni Julian, dahan-dahan siyang tumigil. Ang pangalang Julian Alejandro na nakaukit sa gintong letra ay tila kumukutitap sa ilalim ng sinag ng araw. Dahan-dahang lumuhod si Fiona sa damuhan. Inalis niya ang kanyang military cap at maingat na inilapag ito sa gilid ng lapida. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa halo-halong emosyon, pighati, katarungan, at isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hindi nararamdaman. Julian, laya na tayo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dinala ng hangin. Wala na ang mga kadenang pumipigil sa atin. Ang katarungang ipinagkait nila sa iyo, naibigay ko na. Ang bawat luhang pumatak sa mansyong yon, binayaran na nila ng kanilang kalayaan. Pagkatapos ng ilang oras na pananatili sa sementeryo, nagtungo si Fiona sa headquarters ng Intelligence Bureau. Sa harap ng kanyang superior, inilatag niya ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang formal na pagbibitiw sa tungkulin. Colonel, sigurado ka na ba rito? Ang tanong ng general habang tinitingnan ang mga medalyang iniwan ni Fiona sa mesa. Ang bayan ay nangangailangan pa ng mga katulad mo. Pagkatapos ng tagumpay mo sa kaso ng mga Alejandro, isang promosyon ang naghihintay sa'yo. Salamat po, General. Pero ang laban ko ay tapos na, mahinahong sagot ni Fiona. Sa loob ng 5 taon, namuhay ako bilang 2 tao. Ngayon, gusto ko namang mahanap kung sino talaga si Fiona, hindi bilang isang asawa at hindi bilang isang kolonel. Gusto ko ng katahimikan. Bago siya tuluyang lumabas ng opisina, pinirmahan din ni Fiona ang huling dokumento, ang Deed of Donation. Ang lahat ng kayamanan, ari-arian, at perang iniwan ni Julian na nakuha mula sa ilegal na gawain ng mga Alejandro ay ibinalik niya sa estado at sa mga biktima ng smuggling sa malalayong probinsya. Wala siyang itinira para sa sarili niya. Pinili niyang lumabas sa mansyong yon ng kasing payak noong siya ay pumasok. Dala lamang ang kanyang dangal at ang kanyang kalayaan. Bago sumapit ang gabi, muling bumalik si Fiona sa puntod ni Julian upang kunin ang kanyang naiwang gamit. Ngunit sa kanyang pagbabalik, napatigil siya. Sa ibabaw ng lapida, sa tabi ng kanyang military cap, may isang piraso ng sariwang pulang rosas. Napakunot ang noo ni Fiona. Alam niyang wala siyang dalang bulaklak kanina at ang bureau ay hindi magpapadala ng rosas sa isang pribadong libingan. Dahan-dahan niyang kinuha ang rosas at napansin ang isang maliit na card na nakasingit sa mga tinik nito. Walang pangalan ang nakasulat,
tila isang mabilis na sulat kamay lamang. Hindi pa tapos ang lahat, Fiona. Magkikita tayong muli. Naramdaman ni Fiona ang isang kakaibang panlalamig na gumapang sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid ng sementeryo, ngunit ang tanging nakita niya ay ang papalubog na araw at ang mahahabang anino ng mga puno. Sino ang nag-iwan nito? Ang isa ba sa mga tauhan ng dragon na nakatakas? O baka naman ang nakaraan ay may isa pang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Sa kabila ng mabigat na banta at mga lihim na bumalot sa gabi, humugot si Fiona ng isang malalim at matatag na buntong hininga. Tahimik niyang inilagay ang rosa sa bulsa ng kanyang Amerikana bago dahan-dahang tumalikod sa puntod. Mabagal siyang naglakad palabas ng sementeryo habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Humupa na ang bagyo, ngunit alam niyang ang katahimikan matapos nito ay simula pa lamang ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nakatanaw sa nakaraan ng may takot, kundi sa hinaharap na may kasamang pag-asa, kahit hindi pa malinaw kung saan siya nito dadalhin. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Alejandro. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang nakakasilaw na flash ng mga kamera sa gabing iyon ay tila naging malabong gunita na lamang sa isipan ni Fiona. Malayo sa marangyang mansyon ng Maynila at sa madidilim na silid ng Intelligence Bureau, natagpuan ni Fiona ang kanyang sarili sa isang maliit at payapang bayan sa tabing dagat ng Aurora. Ang bango ng maalat na hangin na humahalo sa amoy ng sariwang sabon ang sumasalubong sa kanya bawat umaga. Sa bayang ito, si Fiona ay hindi na isang api na labandera at hindi na rin siya ang kinatatakutang koronel. Siya ay si Ate Fiona, ang babaeng nagtayo ng dangal ng kababaihan, isang kooperatiba ng laundry shop na nagbibigay ng trabaho at kalinga sa mga babaeng biktima ng karahasan at pang-api sa pamilya. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mga washing machine, ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang banayad na kanta ng pag-asa. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa mga palanggana ay lumilikha ng maliliit na bilog, tila ang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na matagal nang iniinda. Nakatayo si Fiona sa gitna ng silid, tinuturuan ng isang batang ina kung paano maayos na itiklop ang mga damit. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga kalyo pa rin, ay puno na ngayon ng lambing at kapayapaan. Ate Fiona, may nag-iwan po nito sa pintuan, sabi ng isang bata habang iniabot ang isang maliit na sobre. Napatigil si Fiona. Sa loob ng sobre ay wala ng pulang rosas o banta mula sa dragon. Sa halip naroon ang isang liham mula sa bureau. Nakasulat doon na si Doña Amparo at Siena ay formal nang hinatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo nang walang pagkakataong makalaya. Ang hustisya ay tuluyan ng nanahan sa kanilang mga palad. Dahan-dahang lumakad si Fiona patungo sa dalampasigan. Ang buhangin ay tila yumayakap sa kanyang mga paa habang pinagmamasdan niya ang malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila bumubulong ng kapatawaran. Napatawad na ba niya si Amparo? Hindi. Ang pagpatawad sa mga taong hindi humihingi nito ay hindi obligasyon ng biktima. Ngunit napatawad na niya ang kanyang sarili. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagpiling manahimik ng matagal dahil sa pag-ibig. Napatawad na niya ang kolonel sa pagiging malupit kung kailangan. Laya na ako, bulong niya sa hangin. Ang kwento ni Fiona ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong alahas o sa kapangyarihan ng isang apelyido. Ang tunay na yaman ay ang malinis na konsensya, ang dangal na hindi kayang bilhin ng pera, at ang lakas na bumangon mula sa sariling abo upang magsilbing liwanag sa iba. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa guhit tagpuan na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit, nanatiling nakatayo si Fiona sa dalampasigan. Ang anino niya sa buhangin
ay matuwid at matatag. Sa bawat paghampas ng alon, ang mga bakas ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang binubura. Inihahanda ang lupain para sa isang bagong simula na puno ng pag-asa at tunay na kalayaan. Ang kadena ng kasinungalingan ay tuluyan ng naputol. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tibok ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan, ang kapayapaan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng aurora ay tila huling buntong hininga ng isang mahabang pagtitiis. Isang paalala na sa likod ng bawat malupit na bagyo, may isang payapang umagang naghihintay para sa mga taong hindi sumuko sa katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat hakbang ng madilim at masalimuot na paglalakbay ni Fiona. Ramdam ko ang inyong bawat buntong hininga, ang inyong galit at ang inyong pag-asa habang binabaybay natin ang mundong binuo ng kasinungalingan ng mga Alejandro. Habang binubuo ko ang bahagi kung saan pinapanood ni Fiona ang huling sandali ni Julian sa hotel, ang dahan-dahang pag-abot ng kamay ng kanyang asawa sa kawalan habang tinatawag ang kanyang pangalan, hindi ko mapigilang mapaluha at mapatigil sa pagsasalaysay. Napakasakit isipin na sa totoong buhay, may mga pusong tila naging bato na sa pagnanasa sa kapangyarihan. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang minsan nang itinuring na basahan ng lipunan upang ipaalala sa inyo na sa loob ng bawat isa sa atin, may isang koronel na handang bumangon kapag ang ating dangal na ang tinatapakan. Ang ating buhay ay tila isang piraso ng gusot at maruming lino. Maaring puno ito ng mantsa ng pagkakanulo at dumi ng kahapon. Ngunit tulad ng ginagawa ni Fiona sa kanyang laundry shop, kailangan nating magkaroon ng tapang na kusutin ang bawat bahagi nito ng may tiyaga. Isampay natin ang ating mga pangarap sa ilalim ng init ng katotohanan upang muli tayong maging maputi, mabango, at handang harapin ang bagong simula. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Fiona, pipiliin niyo rin bang iwanan ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan para sa isang tahimik na buhay sa tabing dagat? O mas na naisin ninyong manatili sa mansyon upang makuha ang bawat sentimong nararapat sa inyo? Saan niyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito? Siguro ay kasalukuyan kayong nagtitiklop ng mga damit, nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Sana ay naging katuwang niyo ako sa inyong mga gawain at nakapaghatid ng kaunting inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Ibahagi niyo ang inyong mga karanasan dahil dito sa ating channel, bawat kwento niyo ay mahalaga at laging may handang makinig nang walang panghuhusga. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang pusong nagdurusa ang makahanap ng lakas at pag-asa. Naway manatili kayong matatag, malaya, at laging may baon na kapayapaan sa inyong pagtulog. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang paglaya ng pusong nagtiis. Ang lihim ng koronel. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay hutyao lamang na binuo para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.